sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pinakamalaking batch ng overseas Filipino workers na umuwi sa Pilipinas mula Israel nakabalik ng ligtas. Hataw Balita. Bureau of Treasury inanunsyo ang pagbaba sa utang ng Pilipinas noong Setyembre. Hataw Balita. Mainit na pagbati ipinabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bagong barangay at sangguniang kabataan officials. Hataw Balita. Philippine National Police nananatili sa full alert status kahit tapos na ang eleksyon. Hataw Balita. Cargo passenger na nahulog sa barko sa Calatagan, Batangas, patuloy na hinahanap ng Philippine Coast Guard. Hataw Balita. Pagdagsa ng mga bibisita sa Manila North Cemetery, inaasahan ngayong araw. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Nakabalik ng ligtas sa Pilipinas ang 60 overseas Filipino worker o OFW mula sa Israel. Sila ang pinakamalaking batch ng mga Pilipinong umuwi simula ng sumiklab ang gera sa rehiyon. Aminadong mga ito na nakaranas sila ng bagyang trauma at takot sa gitna ng nangyayaring digmaan sa pagitan ng Israeli Defense Forces at Hamas militant group. Ikinuwento rin ng ating mga kababayang Pilipino kung bakit pinili nilang umuwi na lang ng Pilipinas. Pakinggan po natin ang pahayag ng ilan sa ating mga kababayan. 11 months pa lang po ako doon. Wala pa po akong naipon. And marami pong bayarin. Pero ang sabi ho ng nanay ko is safety first. Kaya nag-decide din na po akong umuwi. Pang tatlo ko na tong country na nag-work ako. So, pero part pa rin ng Middle East. But this is the worst situation na na-experience ko in my life. Yung kabilaan, north and south, nagliliparan yung mga missiles. Kaya't napag-isipan ko na umuwi na lang po siguro kasi ang unang maapektuhan dito sa akin yung mental health ko. Susundan na po yan ng aking physical health. At sunod-sunod na po yan na kung baga makakasira po sa akin. Hataw Balita. Tiniyak ng pamahalaan ng Pilipinas na pagkakalooban ng kinakailangang psychosocial at health support ang mga overseas Filipino worker o OFW na umuwi sa bansa sa gitna ng nangyayaring digmaan sa pagitan ng Israeli Defense Forces at Hamas militant group. Bukod pa ang nasabing tulong sa financial at livelihood assistance na ibibigay sa kanila ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nauna rito, nasa 4 na batch na ang mga Pilipino ang nakauwi ng ligtas sa bansa. Simula ng ilunsad ng Hamas militant group ang pag-atake sa Southern Israel noong October 7, 2023. Pakinggan po natin ang pahayag ni DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak. Rest assured, based on the directive of the President, financial assistance, livelihood assistance, health support, and psychosocial wellness support, and skills training support, lalo na sa mga kaanak na mga OFWs na nasawi na nagpapatulong na maghanap ng trabaho. Ayon pa kay Department of Migrant Workers Officer in Charge, Yusek Hans Leo Kakdak, mahigit sa 200 ang repatriation sa request ng mga kababayan sa Israel at Lebanon ang pinoproseso pa sa ngayon ng pamahalaan. Hataw Balita. Inanunsyo ng Bureau of Treasury kahapon, October 31, na bumaba na sa 14.27 trillion pesos ang kabuang utang ng Pilipinas ngayong Setyembre. Ang naturang halaga na mas mababa ng 80.9 billion pesos na naitala kumpara noong Agosto ay dahil sa net repayment ng mga foreign loans kasama ng magandang paggalaw ng third currency.
Batay sa datos ng Bureau of Treasury, ang foreign debt ng bansa ay nasa 4.53 trillion pesos na mas mababa ng 24.1 billion pesos o 0.5% kaysa noong Agosto. Dahil naman sa net redemption ng mga government securities, kaya ang utang ng pambansang pamahalaan sa loob ng bansa ay umabot naman sa 9.73 trillion pesos na mas mababa ng 0.6% kumpara noong nakaraang buwan. Sa assessment ng ahensya, dumoble mula noong 2016 ang utang ng Pilipinas habang naghahanap ito ng pondo para sa malalaking proyektong infrastruktura at pangangasiwa sa pandemya. Hataw Balita. Isang mainit na pagbati ang ipinaabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng mga nanalong kandidato matapos ang kamakailang barangay at sangguniang kabataan or BSKE. Sa kanyang mensahe, ibinahagi ng Pangulo ang kahalagahan ng papel na gagampanan ng mga bagong halal na opisyal ng barangay upang itaguyod ang isang maayos, mapayapa at umuunlad na komunidad. Binigyang din niya na ang barangay ay sentro ng pamahalaan kung saan nagmumula ang mga serbisyong kinakailangan ng mga mamamayan. Naniniwala si PBBM na sa pamamagitan ng pagkakaisa at kolektibong pagsisikap ng mga bagong opisyal ng barangay, magkakaroon ng malawakang ambag sa pag-unlad ng bansa at sa pagtataguyod ng mga layunin ng isang bagong Pilipinas. Bukod dito, nagpahayag rin ng pasasalamat ang Pangulo sa naging magandang takbo ng eleksyon kung saan naging maayos at mapayapa ang buong proseso. Ipinahayag niya ang kanyang suporta para sa mga bagong lider ng barangay sa kanilang paglilingkod sa bayan at bansa. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Napakahalaga po ng inyong papel sa ating lipunan. Isang panibagong pagkakataon na naman po ito upang makapagserbisyo sa mga Pilipino at sa ating bayan ng buong puso at higit pa sa abot ng ating makakaya. Maging tapat po tayo sa lahat ng oras. Lagi po nating unahin ang kapakanan ng sambayanan sapagkat sila po ang dahilan kung bakit nais nating magsilbi sa bayan. Mabuhay ang mga bagong opisyal ng barangay. Mabuhay ang ating mga kabataan ng sangguniang kabataan. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Hataw Balita. Inihayag ng Philippine National Police o PNP na nananatili sa full alert status ang pambansang pulisya kahit tapos na ang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE kamakalawa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nakapagtala sa kabuuan ng 237 insidente ang pulisya simula noong August 28 election period. 79 sa naturang bilang ang walang kinalaman sa halalan, 103 ang patuloy na iniimbestigahan at 35 ang validated election-related incidents. 15 sa validated election-related incidents na ito ay nangyari sa mga lugar na nasa ilalim ng green category o lugar na hindi kasama sa mga idineklarang nasa ilalim ng immediate concern. Pakinggan po natin ang pahayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. Maapela po tayo doon sa mga natalo na mga kandidato na sana po nagsalita na po yung ating mga kababayan ng mga pinili po nilang magiging liderato sa barangay level ay sana po respetuhin ito at huwag na po sanang magkaroon pa ng kaguluhan dahil tapos na po yung proseso ng eleksyon. Hataw Balita. Inigyang diin ng Philippine National Police o PNP na walang pagkakamali sa isinigawang deployment ng pambansang pulisya sa nagdaang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE kamakalawa. Tama umano na mas marami ang itinalagang tauhan sa mga lugar na nasa ilalim ng red category bilang tugon sa posibleng mangyaring karahasan sa pagsapit ng halalan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nakabase kasi ang PNP sa parameters ng Commission on Elections o COMELEC kung paano ilalagay sa immediate concern ang isang lugar. Noong araw ng halalan, nakapagtala ang PNP ng 40 insidente kabilang ang 7 pamamaril sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM at Region 6 at Region 8. Pakinggan po natin ang pahayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo.
bahagi po ito ngayon ng ginagawa nating critic at tinitingnan po natin kung ano po ba yung mga kailangan nating i-adjust sa mga susunod na eleksyon, particularly dito nga po sa lugar. Definitely itong mga 15 na barangays po na ito na nakapagtala po ng election-related incidents po ay automatic sa susunod na election period po ay mai-elevate na po yan at least doon sa yellow category because of occurrence po ng election-related incidents. Hataw Balita. Tiniyak ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na may bibigay ang honoraria sa lahat ng mga guro o non-teaching personnel ng Department of Education na nagsilbi sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE kahapon. Ayon kay Chairman Garcia, hindi na nila paabuti ng 2 linggo bago maibigay ang bayad sa mga guro at ang huling araw ng pagbibigay nito ay hanggang sa Biyernes, November 3. Batay sa datos ng komisyon, mahigit 600,000 ang bilang ng mga guro ang naglingkod sa Electoral Board ng nagdaang halalan. Maabot mula 8,000 hanggang 10,000 ang honoraria ng mga guro. Depende sa posisyon itong ginampanan sa eleksyon. Pakinggan po natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. We were given by law 15 days na maibigay namin yung honoraria, pero pinakiusap po natin sa lahat ng mga regional directors na ma-convey sa lahat ng election officers natin, nasa kanila na po lahat ang pondo. Hataw Balita. Sinuspinde ng Commission on Elections o COMELEC ang proklamasyon ng hindi bababa sa 200 mga kandidato sakaling manalo ang mga ito sa nakalipas na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Si Brian Baldarahe humahataw. Hataw Balita. Umabot sa 245 kandidato sa buong bansa ang sinuspindi ng Commission on Elections o COMELEC ang proklamasyon sakaling manalo ang mga ito sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE na ginanap noong Lunes, October 30. Ayon sa komisyon, sa naturang bilang, napag-alaman na 46 dito ay kumpirmadong nanalo na sa bilangan ng boto. Pansamantalang hindi makakaupo ang mga ito dahil sa nakabimbing disqualification cases laban sa kanila. Kabilang sa mga kasong kinasasangkutan ng mga naturang mga kandidato ay illegal campaigning at vote buying. Karamihan dito ay tumakbo sa pagkabarangay chairman at barangay kagawad. Ayon pa sa COMELEC, aabot sa 11 kandidato din ang itinuturing na automatically disqualified dahil sa desisyon ng ombudsman na nagpaparusa sa kanila at nagbabawal na humawak sa anumang pwesto o posisyon sa gobyerno. Dagdag pa ng COMELEC, pinakamarami rin sa kanilang hinainan ng suspensyon ng proklamasyon ay mga kandidato sa Sangguniang Kabataan dahil sa paglabag ng mga ito sa early campaigning. Ito'y matapos lumabas ang mga ulat na nangampanya ang mga ito sa iba't ibang social media platform gaya ng TikTok at Facebook bago ang itinakdang araw ng kampanya. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Patuloy ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard Batangas Station matapos mahulog ang isang pasahero mula sa isang cargo passenger vessel sa Calatagan, Batangas. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Tinatayang bandang alas 3:15 ng hapon nitong Martes, October 31 na makatanggap ng ulat ng Coast Guard Substation Calatagan ng man-overboard incident sa karagatang sakop ng Calatagan, Batangas. Kung kaya't kaagad na nagpadala ng mga tao ng Philippine Coast Guard o PCG upang magsagawa ng search and rescue operation. Nagbigay na rin ito ng alerto sa Vessel Traffic Management Service o BTMS Corridor patungkol sa nangyaring overboard incident. Ayon sa PCG, papunta ng Maynila galing Bacolod ang MV Maligaya ng pagmamayari ng Tugo Shipping Corporation nang mangyari ang insidente. Bukod naman sa PCG at tauhan ng crew ng cargo vessel, tumulong na rin sa search and rescue operation ang ilang napadaang barko. Ngunit bandang alas 6:20 ng gabi, itinigil muna ang operasyon dahil na rin sa poor visibility. Patuloy ang monitoring sa sitwasyon ng PCG at nababatay naman sa weather condition ang pagpapatuloy ng paghahanap sa nawawalang pasahero. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita.
Nag-deploy na ang Department of Public Works and Highways o DPWH Region 5 ng halos 500 tauhan upang umalalay sa mga motorista na bibiyahe sa probinsya ngayong long holiday. Si Jerry Galicia humahataw live. Good morning, Jerry. Saan-saan bang partikular na mga lugar itinalaga ng yung mga DPWH personnel na po pwedeng lapitan ng mga motorista sakaling mga ilangan sila, Jerry? O, babalikan na lang po natin si Jerry Galicia. Hataw Balita. Samantala, maraming pasahero ngayon ang inaasahang pupunta ng Talim Island. Kaya naman patuloy ang paghihigpit ng Philippine Coast Guard sa ipinatutupad na seguridad sa Pantalan. At mula sa Binangonan, Rizal, si Jolitz Matangat humahataw live. Jolitz, kamusta ngayon ang sitwasyon ngayon dyan? Amigo, dumadagsa na ang mga pasahero dito sa Pretil, Binangonan, Rizal. 3 buwan na ang nakalipas matapos na mangyari ang trahedya, tumaob ng isang bangka papuntang Talim Island sa barangay Kalinawan, Binangonan, Rizal. Kaya naman na unti-unting nagkaroon ng pagbabago sa Pretil Port sa Binangonan, Rizal upang maiwasan na maulit ang trahedyang kumitil sa buhay ng maraming pasahero noon. Isa sa nakitang pagbabago ng mga pasahero rito ngayon ay ang maigpit na pagpapatala bago sumakay ng bangka at ang maigpit sa pagsunod sa tamang bilang ng pasahero sa ilalim ng standard capacity ng bangka. Kabilang din sa mga pagbabago ay ang pag-iigpit sa pagsusuot ng life vest ng mga pasahero. Kung dati ay hindi ginagawa ng karamihan, ngunit ngayon obligado na ang sasakay na magsuot ng life vest para sa kaligtasan habang nasa biyahe. Maging ang inspeksyon sa pagdadala ng mga bagay ay may ipinatutupad dito kung saan ang nasa tamang timbang lamang ang pahintulutan may sakay sa bangka. Halimbawa rito, amigo, ay ang 25 kilos na bigas lamang kada isang pasahero ang allowed na sakay sa bangka. Kasama rin ito sa mga dapat bayaran ng pasahero na ang presyo ay katumbas ng isang tao. Balik sa iyo, amigo. At nagkaroon na ng paghihigpit ngayon diyan sa Pretil, diyan sa Pantalan. At yung bang mga pasahero diyan, Jolitz, saan silang lugar pupunta? Ngayon, amigo, marami kasing lugar dito sa Binangonan na pupuntahan. Kaya ang isa dito yung sa Talim Island dito sa Binangonan. Maraming mga lugar na ibabayahin ng mga bangka dito, amigo. O, kamusta naman yung lagay ng ng lagay ng alon ng lawa, Jolitz? Sa ngayon, amigo, kalmado naman ang lawa dito sa Binangonan, Rizal. Alright, maraming salamat. Jolitz Matangat, nag-uulat ng live mula sa Pretil sa Binangonan, Rizal. Hataw Balita. Oy, balikan natin ang ulat ni Jerry Galicia tungkol sa deployment ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 5 na halos 500 tauhan para umalalay sa mga motorista na bibiyahe sa probinsya ngayong long holiday. Jerry, good morning. Yes, amigo, good morning. 23 Motorist Assistance Center nga umak ang niligay at binuksan na ng Department of Public Works and Highways sa pangunahing kalsada dito sa rehiyon ng Bicol. Tiniyak ng DPWH-5 na may mga maintenance engineer na tutulong at magbibigyan ng libreng serbisyo sa mga motorista mangangailangan ng assistance, lalo na mga masisira ng mga sasakyan. Pangunahin na sa mga nanggaling pa sa mahabang lakbay na babagtas sa mga kalsada ng Kabikulan. Musundo itong long weekend, 500 DPWH personnel na deploy na nagmula pa sa 16 na district engineering offices sa 6 na probinsya ng Region 5. Ang mga Motorist Assistance Center ay handang magbigay ng kaukulang serbisyo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon na nagbukas mula kahapon October 31 at magpapatuloy itong hanggang November 2 araw ng Huwebes. Magkakaroon naman ng skeletal workforce mula sa DPWH Maintenance Division na natatao sa opisina nito sa Barangay Rawis sa Legazpi City sa Albay. Sila mga tauhan na matatanggap ng mga report mula sa field offices
at upang makapagbigay ng agarang tulong na kailangan ngayong long holiday ng ating mga kababayan. Ang pagkapatupad ng MAC program ng DPWH ay sa pakikipagtulungan ng Land Transportation Office o LTO, Philippine National Police at ang mga local government unit officials ng bawat probinsya. Yan ang balita mula dito sa Bicol. Balik sa iyo, amigo. Jerry, inihinto ba o itinigil ba ng DPWH yung mga construction na ginagawa sa mga kalsada diyan sa Region 5 ngayong holiday? Amigo, hindi naman itinigil yung mga konstruksyon na nagpapatuloy nga dito sa rehiyon ng Bicol dahil ang maintenance o division maintenance ano lang naman ang nilagay ng DPWH para nga dito sa Maintenance Assistance Center sa bawat pangunahing kalsada dito sa Bicol Region, amigo. Okay, maraming salamat Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula sa Masbate City. Hataw Balita. Inaasahan na ngayong araw ng pamunuan ng Manila North Cemetery ang pagdagsa ng mga taong pupunta sa lugar ngayong araw, November 1. Kahapon naging kakaunti pa ang mga nagpupunta sa sementeryo kaya maayos pa ang paglabas at pagpasok ng mga tao. Ngunit ngayong araw sa pagtaya ng Manila North Cemetery, inaasahang nasa 1.2 million na mga tao ang magpupuntahan sa nasabing lugar. Gayunman, posible pa rin anya na hindi na ganito karami ang dumagsa, lalo't may iba ang maagang nagpunta sa sementeryo habang ang iba naman ay mas pinipiling umiwas sa siksikan ng mga tao. Pakinggan po natin ang pahayag ni Yuri Nabera, Admin Officer ng Manila North Cemetery. Ang observation namin sa tao ngayon, kumpara noon, parang konti ngayon. Siguro kadahilan kasi it's long weekend. Yung iba kasi nasa mga probinsya pa yun. Hataw Balita. Sa kabila ng paulit-ulit na paalala ng mga otoridad sa mga ipinagbabawal na dalhin sa loob ng sementeryo, sandamakmak pa rin ang mga ipinagbabawal na items ang nakumpiska ng management ng Manila North Cemetery. Kasama rito ang mga pabango na itinuturing na flammable material, mga matutulis na bagay at lighter. Ayon sa mga nag-iinspeksyon sa gate ng sementeryo, mayroong ilan na hindi pa alam ang mga ipinagbabawal na items. Pakinggan po natin ang pahayag ng security official ng Manila North Cemetery. Wala po kami pinalalagpas. Kung ano po sinabi ng pinag-utos na ating mayora, yun po ang susundin namin. Lahat ng items po natin na nandito po, lahat po yan pagdating ng hapon, ilalagay po sa isang lalagyanan at itatabi po natin sa command center po. Then, ang pagkakaalam ko, on the last day, magkakaroon yata ng ritual, pipicturean lahat yung karami yun at saka i-dispose. Samantala, muli namang pinaalalahanan ng Philippine National Police o PNP ang publiko na mag-ingat sa pagpunta sa sementeryo. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nagkalat rin ngayon ang mga kawatan na nag-aabang ng mabibiktima. Kaya payo ni Colonel Fajardo, ingatan ang mga dalang gamit at iwasan ang pagbibitbit ng malaking halaga. Pakinggan natin si PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Normally po sir, pag ganitang malaki po yung volume ng mga tao ay theft, salisi at physical injury. Hataw Balita. Oras alas 5:36 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Kakulangan sa supply ang isa sa mga dahilan kung bakit nagtaas ng presyo ng ilang ibinebentang bulaklak sa Tacloban City. Ayon kay Ramil Morales, presidente ng Fresh Flower Association ng Tacloban, galing pa kasing Cebu at Maynila ang kanilang mga nakukuhang supply ng bulaklak. Maliban sa kakaunting production ng mga lokal na mga bulaklak, ngayon pa lang anya sila unti-unting nakababawi magmula noong pandemya kaya maging sila ay hirap makapagbenta sa murang presyo. At dahil seasonal lang ang demand ng mga bulaklak, naging prioridad ng ilang mga farms ang pagtatanim ng mga gulay upang kumita ng mas malaki. Pakinggan po natin ang pahayag ng isa sa mga flower vendors. Ikaw itin, iisipin tao, so, ipapasaya siya nito, parang gusto, grab him all, kaya na, walang gano'n. It's to feel it should have had us go away
Din man diyan po ordinary ka masoro that one magalay da per day ni pa ti flaski mo form balit. O post na rin at pagpalit pero po at pa yun na nan 60 balls na po ani na ito. Ida da needs. Naglalaro mula 200 to 250 pesos per bundle na bibili ang mga bulaklak sa mga supplier. Depende sa klase nito at naibebenta naman sa halagang 300 to 400 pesos. Ang mga flower arrangement naman ay nagkakahalaga mula sa pinakamaliit na 150 pesos at naglalaro naman sa 400 to 500 pesos ang malalaking flower arrangements. Hataw Balita. Inilabas ng Calabarzon Region ang kanilang assessment sa nagdaang barangay at sangguniang kabataan election sa buong Region 4A. Samantala, mahigit 300 individual naman ang naaresto ng pulisya matapos lumabag sa nagpapatuloy na pagpapatupad ng gun ban. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Nasa 9,696 na taon na Police Regional Office 4A ang ipinakalat upang magbantay sa mga polling precinct sa Calabarzon Region. Ngunit sa nagdaang barangay at sangguniang kabataan election sa BSKE, naging ligtas at generally peaceful o walang naiulat na karahasan ang Pro 4A sa buong rehiyon. Ayon sa Calabarzon Police, may 4 lamang na naiulat na vote buying incident at 18 individual naman ang naaresto dahil sa paglabag sa ipinatutupad na liquor ban. Samantala, kahit tapos na ang eleksyon ay hanggang sa November 29, 2023 pa tatagal ang election period at gun ban ng Commission on Elections sa COMELEC. Ayon sa datos ng Police Regional Office 4A, nasa 314 individuals na ang kanilang naaresto dahil sa COMELEC gun ban. 245 na baril naman ang nakumpiska, 184 ang confiscated contraband o deadly weapons at isa naman ang election-related incident. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad na iwasan muna ang pagdadala ng baril habang umiiral pa ang COMELEC gun ban upang hindi maaresto ng mga otoridad. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita. Walang naitalang election-related violence sa isinigawang barangay at sangguniang kabataan election sa mga probinsya ng Camarines Norte at Camarines Sur ayon sa Commission on Elections. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Bagaman may ilang lugar sa Bicol na nakapagtala ng ilang election-related violence incident gaya sa probinsya ng Albay at lalawigan ng Masbate, kasabay ng barangay at sangguniang kabataan election, wala naman umanong nai-record ang mga otoridad ng anumang karahasan at mapayapa namang naisagawa sa mga probinsya ng Camarines Norte at Camarines Sur ang BSKE. Ayon sa election officers ng mga naturang lalawigan, hindi nagkaroon ng untoward incident sa kanilang mga nasasakupan. Wala raw election-related violence and incidents. Meron naman siyempre sa mga lugar na merong violence, pero hindi naman related siya sa election. Fortunately, walang reported election-related violence, incidents. Mayroong reported na vote buying, pero lahat yun ay under investigation. Ayon naman sa pamunuan ng Philippine National Police ng Camarines Sur, bagamat may naiulat sa kanila na 2 insidente ng grave threat at isang vote buying incident, patuloy pa rin iniimbestigahan kung totoo ba ang nasabing mga pangyayari. Pero sa kabuuan niya ay mapayapa pa rin ang naging botohan sa naturang probinsya. Habang ang Camarines Norte naman ay wala ring naitalang mga kaso ng paglabag sa gun ban, liquor ban at vote buying ang pulisya. Yes po, opo. Generally peaceful pa rin po tayo. Nandun pa rin po tayo sa green category. So itong mga ano lang naman po ito, hindi naman medyo isolated case po ito. Maaga ring natapos sa pagsasara ang mga nasabing presinto dahil mabilis nakaboto ang mga residente roon. Ayon pa sa Commission on Election, halos natapos din kagabi ang lahat ng pagbibilang ng boto sa halos lahat ng voting centers sa Camarines Provinces. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Inilala ng Police Regional Office 13 ang naging sitwasyon ng isinigawang barangay at sangguniang kabataan elections sa rehiyon ng Caraga, Kamakalawa. Si MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita. One of the most peaceful elections in the whole country.
Ganito tinukoy ni Regional Director Police Brigadier General Kirby John Craft ng Police Regional Office 13 ang naging status ng barangay at sangguniang kabataan election sa rehiyon ng Caraga. Binigyang diin nito ang kontribusyon ng suporta ng mga mamamayan sa buong Region 13 kaya wala aniyang naitala o na-record na election-related violence incident sa buong lugar. One of the most peaceful election in the whole country. So we have no reported major incident during the election period. And because of that, we would like to thank again the Caraganos for their support. Sa kabuuan ay mayroong 1,311 barangay sa buong Caraga. 151 dito ay kabilang sa area of immediate concern o lugar na may armed threat at 18 naman ang nasa areas of concern. Ngunit ayon sa Pro 13, naging manageable ang mga lugar sa tulong na rin ng Armed Forces of the Philippines at Bureau of Fire Protection. Sa Butuan City, isa sa mga naging strategy ang paggamit ng closed-circuit television o CCTV sa Butuan Central Elementary School. Dahil dito, mas mabilis na na-monitor ang buong lugar, lalo't ito ang may pinakamalaking bilang ng botante sa buong syudad. Talagang malaking tulong yun. At saka, meron naman kaming CCTV dito, the whole school. Then, aside from the CCTV, we have also the 14 policemen being deployed in our polling place. Sa nakikita ko po, kinuha ko yung kasama namin sa kanila dahil maayos na po yung takbo ng butuhan ngayon. Kasi naman yung pagmamalakad nila. Dagdag ng Pro 13, magpapatuloy pa rin ang regular checkpoint sa buong rehiyon at naghanda na rin sila sa pagpapatuloy ng long holiday. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita. Idinaan na lang sa draw lots ang pagdedesisyon kung sino ang manunungkulan sa ilang magkakatunggali na nagtay ang bilang ng boto nitong nakarang halalan sa lalawigan ng Abra. Isang barangay nagtupakan sa bayan ng nangangailangan na naging tabla ang resulta ng eleksyon. Ayon kay Provincial Election Supervisor Attorney May Richelle Belmes, tabla rin ang resulta ng BSKE na kanilang natanggap sa bayan ng Bukay, Penarubia, Luba, Dalyapadan at Lacuba. Pakinggan po natin ang pahayag ni Provincial Election Supervisor Attorney May Richelle Belmes. The tie results, and that's the reason why we cannot complete the proclamation in these areas kasi nag-schedule ang mga electoral boards ng drawing of lots. Ayon pa kay Belmes, hindi pinapayagan ang term sharing sa nagtablang mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections. Batay sa Commission on Elections o COMELEC Resolution, sakaling makakuha ng parehong bilang ng boto ang mga kandidato, dadaanin sa toss coin ang pagdesisyon kung sino ang nagwagi. For canvassing, we already have a data of 100% in the entire province of Abra. This means that the canvassing of election returns is complete in all the different 303 barangays of this province. But as to the proclamation, we still have some municipalities which have not completed the proclamation of winning candidates. First of all, because of tie, and another reason is particularly the Barangay Bunag of Lacub. Malalayo po yung mga sityos. Hataw Balita.
Masayang nagdiwang ang iba't ibang katutubo sa ginanap na selebrasyon ng ika-26 na anibersaryo ng Batas IPRA o Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 sa Villa Espina Elementary School, Lopez, Quezon. Kabilang sa mga palarong sinalihan ng mga katutubo mula sa mga kategoryang bata, kabataan at mga adult ay ang mga larong tayakad sa kawayan, tayakad sa kahoy, pana at sumpit. Ang mga nanalo sa mga iba't ibang katutubong palaro ay nakatanggap ng cash prize, bigas at cellphone. Bago nagtapos ang pagdiriwang ay lumagda ang lahat ng mga katutubong dumalo sa isang tarpaulin bilang simbolo ng kanilang aktibong pakikilahok sa nasabing selebrasyon. Hataw Balita. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ating latest satellite images, makikita ho natin na 3 weather system ang nakakaapekto sa ating bansa. Nariyan ang Northeast Monsoon o Amihan, nandyan pa rin ang low pressure area na huling namataan malapit sa katubigan ng Karamoran sa Catanduanes, habang patuloy pa rin yung pag-iral ng shear line o ito yung baggaan ng mainit at malamig na hangin. At inaasahan nga natin na itong shear line kasama yung low pressure area ay maaaring magdala pa rin ng mga pag-ulan, partikular na nga dito sa ilang bahagi ho ng Calabarzon, kasama yung Isabela, Aurora at maging dito sa Kamaynilaan, posibleng makaranas ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan dulot nga nitong shear line. Inaasahan din natin na itong low pressure area na ating minomonitor sa nakalipas na mga araw, posibleng malusaw na ho ngayong araw ng Miyerkules. Samantala, may hinang mga pag-ulan na dulot ng Northeast Monsoon o Amihan, narito ho dito sa may bahagi ng Northern Luzon. Maaring magkaroon ho tayo ng mga isolated at mga pulupulong mga mahihinang pag-ulan dulot ng Northeast Monsoon. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at dito din sa malaking bahagi ng Mindanao, mapapansin ho ninyo, walang masyado tayong mga kaulapan, mga isolated rain showers and thunderstorms pa rin ang maaaring maranasan. Kaya naman sa mga dalaw sa kanilang mga puntod ngayong araw na ito, maaari po na magdala tayo ng mga pananggalang sa ulan sapagkat inaasahan pa rin natin, lalong-lalo na sa may Southern Luzon at dito sa may bahagi ng Calabarzon kasama ang Kamaynilaan, malaki ho yung tsansa ng mga pag-ulan sa araw na ito. Tingnan natin dito sa May Luzon, inaasahan pa rin nga po natin ang mga pag-ulan, partikular na dito sa Calabarzon, kasama yung Aurora, Isabela, kasama din yung Bulacan at yung bahagi ng Kamaynilaan dulot ng shear line ay inaasahan natin magiging maulap yung kalangitan sa araw na ito, habang posible pa rin yung mga pag-ulan ho na mga mula mahina hanggang sa katamtaman. Samantala naman, sa pag-iral ng Northeast Monsoon, inaasahan pa rin natin yung mga pag-ulan sa may bahagi ng Cordillera at gayon din sa labing bahagi ng Cagayan Valley. Mga isolated light rains naman na dulot din ng amihan ng mararanasan sa Ilocos Region at sa labing bahagi ho ng Central Luzon. Mapapansin ho natin kapag amihan ang nakakaapekto sa isang partikular na lugar ay malit yung tsansa ng mga thunderstorms kasi tinatawag natin mga maninipis yung kaulapan na dala ho ng amihan, kaya kadalasan mga light rains yung dala nitong mga pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ho ng Luzon, sa Mimaropa at Bicol Region, mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang maaaring maranasan sa araw na ito, lalo na bandang hapon hanggang sa gabi. Samantala, sa mga hahabol pa o magbibiyahe sa araw na ito, wala ho tayong nakataas na gale warning, kaya ligtas naman na pumalaot yung ating mga sasakyang pandagat. Kahit yung mga maliliit na mga bangka, maaari ho kayong pumalaot, papayagan pa rin naman kayo ng ating mga otoridad. Subalit sa may bahagi ho ng Northern Luzon, inaasahan natin sa pag-iral ng amihan, medyo magiging maalon yung karagatan, kaya ba yung pag-ingat pa rin ho ang inaasahan. At ang araw ho natin, sisikat ganap na 5:51 ang umaga at lulubog, ganap na 5:28 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Panalo ang DNR Warriors at Judiciary Magis sa kanilang laro sa ginanap na opening ng UNTV Cup Season 10 kamakalawa sa Smart Araneta Coliseum. Wagi rin ang mga nanood na fans sa serbisyo publikong handog ng UNTV Action Center, katuwang ang ilang ahensya ng gobyerno. Si Gladys Tuwabi, humahataw. Hataw Balita.
Naging espesyal ang pagbubukas ng UNTV Cup Season 10 sa Smart Araneta Coliseum. Dahil ito na ang ika-10 taon ng liga, ika-10 taon ng pagbibigay saya at tulong sa pamamagitan ng sports at charity. Isang dekada na ang natatanging liga ng mga public servants ang UNTV Cup at mula nang umpisa nito noong 2013 hanggang ngayong Season 10, nananatiling ang pagtulong sa kapwa o public service ang una sa Charitable Sports League. Bago sinimulan ang opisyal na laro, inabangan at sinamantala ng mga manunood ang inihandang serbisyo publiko na hatid ng Partners in Services. Mayroong information desk ng NHA, online verification sa Pag-ibig members, at ang hindi pinalampas ng marami, ang DFA na hatid ay mas mabilis na proseso ng pagkuha ng bagong passport at renewal nito. Kabilang si Nanay Jovelyn Galamay sa mga sumadya upang ma-avail ang free services. Partikular na ang pagproseso ng passport na malaking tulong sa kanyang buong pamilya, lalo na kung matutuloy ang operasyon ng kanyang anak sa abroad. Sa amin kasi kailangan po namin yung passport kasi yung anak namin mayroon kasi siyang sakit or liver transplant kasi siya. So nag-iisip kami na baka may possibility na sa abroad siya mapa-operahan, kaya laking tulong sa amin yung merong ganitong services yung kaya nung nag-announce yung UNTV na meron silang application ng passport, ginrab na namin yung opportunity kasi feeling namin mahirap. But at least dito, mababait silang kausap, unang-una, free kang magtanong, so hindi ka mag-aalangan na magtanong as first-timer. Sa kabuuan, 105 individual ang napaglingkuran ng public service booth. Bukod dito, isang mini concert at live performances ng mga featured artists ang nasaksihan at lalo pang nagpasaya sa gabi ng mga manunood. Kabilang sa mga nag-perform ang bandang Yables at si Esay Belanyo, na parehong unang nakilala sa Uncharted na Wish 1075 at nagkaroon ng official song release sa lahat ng digital streaming platform sa ilalim ng KDR Music House. At ang pinakainabangan ng lahat, ang highlight ng event, ang opening game ng Season 10. Para sa Game 1, nagharap ang PNP Responders at DNR Warriors, kung saan matinding bakbakan ang ipinamalas ng dalawang kuponan. Nanaig ang DNR sa score na 89-87. Well, sinabi ko lang sa kanila, do your best. Kasi 8 lang kami. So we really have to help each other. Sabi ko lang sa kanila, focus on defense. Kasi yun ang papanalo sa amin. We will take it one game at a time at pag-aaralan namin yung sunod namin kalabang. Ngayon talagang na-surprise kami. PNP na agad yung kalaban namin. Malakas na team, well-coached, maganda yung sistema. Sa Game 2, dinomina naman ng Judiciary Magies ang OPPMS Trailblazers sa score na 86-73. Samantala, Ibanez, 3-1, Colombia, finals this game. This is a great win for us. Pasalamat kay God sa victory na to. And paano namin pinaganda? Actually, naka-tune up namin sila last Friday. So siguro, nung nalaman namin na sila mga kalaban namin today, so medyo alam na namin kung ano yung magiging game plan namin. So yun lang. Medyo may idea na kami kung paano sila maglaro. Sinabi lang namin sa kanila, maglaro lang sila, stick to our game plan, and mas mag-toughen up sila sa defense. Talagang malayo na ang narating ng UNTV Cup pagdating sa larangan ng sports at charity. Mula na mga nakasama ko, maraming salamat sa isang magandang paglalakbay
mula sa 7 koponan noong nagsisimula pa lamang. Ngayon ay 14 na teams na ang kasali sa liga na ang nais lamang din ay makatulong sa kapwa. Kasama pa rin sa liga ang mga koponan ng AFP, PNP, Judiciary, NHA, OPPMS, Senate, DNR, GSIS, SSS, Ombudsman at DA. Nagbabalik naman ang Department of Justice. At sa pagkakataong ito, hindi na nagpahuli ang TFA emissaries at Commission on Elections para makasali sa liga. Naging daan din ang UNTV Cup upang makabuo ng magandang samahan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Mula nang mag-umpisa ang UNTV Cup, umabot na sa mahigit 50 million pesos ang naipamahaging cash prize ng liga sa pangunguna ni Kuya Daniel Rezon, kung saan ang bawat napanalunan ng mga grupo ang napunta sa kanilang mga napiling benepisyaryo. At para sa Season 10, 3 milyong piso ang cash prize ng kampyonato. Umaasa si Kuya Daniel Rezon na lalo pang mapalawak ang ganitong gawain, hindi lamang sa sports, kundi sa iba pang larangan upang maging daan na mas maraming kapwa-tao pa ang matulungan. And we are looking forward na ito ay mapalawak, hindi lamang po sa isang larangan ng sports, kundi sa iba't ibang mga kaparaanan para naman ito ay maging daan sa pagtulong pa rin sa ating mga kapwa-tao. Ito isang bagay na hindi po natin kinalilimutan. Ang lundo, ang focus ng lahat ng atin po namang mga binabalak na mga proyekto, ang ating mga pinasimulang mga proyekto, ay para pa rin naman makatulong sa ating mga kapwa-tao. Sa likod ng matagumpay na proyektong ito, kinilala ni Kuya Daniel ang naging mahalagang partisipasyon ni Brother Eli Soriano nang ito'y nabubuhay pa upang mabigyan ng tulong ang mga nangangailangan. Gusto ko lamang din ibahagi, maging special mention, ang naging partisipasyon ni Brother Eli Soriano dito po sa liga na ito na sumuporta para makapagbigay pa rin po ng ayuda sa mga kapwa-tao natin. Muli, salamat po sa inyong pagsuporta sa UNTV Cup, and to God be the glory. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ganitong gawain na kawang-gawa ang isinusulong, umaasang makahikayat ng mga tao na tayo man ay may magagawa kahit sa maliit na paraan at maging bahagi ng solusyon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gladys Tuwagi, humahataw! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Juan, Kapitulo 3, talatang 3. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa Kanya, ay naglilinis sa Kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, unang araw sa buwan ng Nobyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.